Magandang araw mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Tuwing dadaan daw ang mga kaibigan ko sa tapat ng bahay namin ay nagtataasan ang mga balahibo nila sa hindi malamang dahilan. Sabi ko naman sa kanila, kasalanan nila iyon dahil kung ano-ano ang iniisip nila. Siyempre, mas kilala ko ang bahay namin at kung may kababalaghan man na nagaganap doon, ay dapat kami ang unang makakaalam dahil doon kami nakatira. Umaga, tanghalit gabi ay nandoon kami at wala namang kaming nararamdaman na kakaiba. Ito ang palagi kong sinasabi sa kanila. Paniwalang paniwala ako na walang maligno, multo at kahit na anong mga kakaibang nilika na totoo. Ang lahat ng iyon ay gawa-gawa at nagmula lang sa malilikot na imahinasyon ng mga taong matatakutin. Totoo, may nakita kaming babaeng nakaputi at namimintana sa inyo kagabi, sabi ni Maya. Kitang-kita ang takot nito sa muka. Baka si nanay lang ang nakita mo kagabi. Kayo talaga? Kung ano-ano ang iniisip nyo. Hindi totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa bahay namin, no? Siguro, kaya marami mga kwento-kwento tungkol sa bahay namin ay dahil sa katandaan yon. Nakatira kami sa bahay ng lola ko. Matagal na siyang patay, kaya kami na ang tumira sa bahay niya. Maliit lang ang bahay. Wala itong kwarto. Sala at kusina lang ang bumubuo dito. Ang sala ay mayroong 2 upuang kahoy. Mayroon din itong 2 bintana at walang palamuti o kahit na anong dekorasyon maliban sa kortina. Sa gabi ay ginagawa namin iyong silid tulugan. Ang kusina naman ay kanugnog lang ng sala. Medyo mahaba lang ito ng kaunti. Merong pinto na nagdurugtong sa 2 silid ng bahay. Dahil nagtitiis kamit na mamaluktot sa paghiga sa sala, ay napagdesisyonan ni nanay at tatay na doon na lang sila matutulog sa kusina habang kami ay mananatili sa sala. Hindi ako matatakuting tao. Hindi ako agad-agad naniniwala sa mga multo, aswang, tikbalang at kung ano-ano pang mga lamang lupa na palaging bida sa mga kwento ng matatanda na siyang ginagamit nilang panakot sa mga batang malilikot. Ngunit, merong isang pangyayari sa buhay ko na labis na nakapagpatayo ng aking balahibo sa tuwing naaalala ko. Tiwalang-tiwala ako noon na hindi totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa aming bahay. Pero, isang umaga, habang kaming lahat ay natutulog pa, meron akong narinig na kumakatok sa amin. Umuulan noon, kaya binaliwala ko ang kumakatok sa aming pintuan. Mas malapit kasi ang kusina na tinutulugan ni nanay at tatay, kaya naisip ko na sila na lang ang magbubukas ng pinto para sa aming bisita. Kahit na nakapikit ako, ay hindi ako tulog. Pidring, tawag ng kumakatok sa aking tatay Pidring. Ang tagal namang buksan nila nanay yung pinto. Himutok ko sa isip. Hindi kasi ako makabalik sa pagtulog dahil sa lakas ng katok. Kilala ko ang boses ng bisita namin. Si Tio Carding iyon. Siguro ay magsasauli ng hiniram na sako na ginamit nung nag-ani sila ng palay. Ineng, ikaw na ang magbukas ng pinto. Ano ba naman si nanay? Ang aga-aga akong mag-utos. Parang alam na alam niyang gising ako. Sabi ko sa isip. Sa halip na sundin ang utos niya, ay nagtalokbong ako ng kumot na maluktot hanggang sa makabalik ako sa pagtulog. 7:00 na ng umaga nang muli akong magising. Tamang-tama para sa aming almusal. Niligpit ko ang hinigaan namin tulad ng nakasanayan. Nay, may narinig akong kumakatok kanina. Sino po yun? Tanong ko kay nanay. Nakadulog na kami noon sa mesa at kumakain. Ah, ang Tio Carding mo iyon. Humihiram ng dagdag na sako. Biruon mo, mas malaki ang inaani nila ngayon kaysa noong nakaraan?
Sagot ni nanay. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Ang tagal-tagal pinagbuksan ng tiyo karding mo. Alam mo naman niyang umuulan at nababasa yung tao. Wika ni tatay. Hindi na umimik si nanay. Nakapagtataka ang ginawa niyang iyon dahil nasanay na ako na palaging nangangatwiran si nanay kapag may sinasabi si tatay na laban sa kanya. Mabilis na inubos ni nanay yung pagkain niya. Si tatay naman ay umalis na dahil may aasikasuhin pa raw siya. Habang naghuhugas ako ng plato, ay nalapitan ako ni nanay. Matagal kong binuksan ang pintuan kanina, anak. Pagsisimula ni nanay. Hindi ko alam ang emosyon na nakaristo sa kanyang muka. Para siyang takot na takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay at namumutla ang kanyang mga labi. Nay, nakita kita kanina. Nakaupo ka sa tabi ko habang nagbabasa ng paborito mong libro. Iyan din ang damit na suot mo kanina. Sabihin mo nga, tumabi ka ba sa akin kanina? Hindi po, Nay. Nakaramdam ako ng panginginig ng tuhod dahil sa kakaibang kaba at emosyon na lumukob sa aking pagkatao. Nagsitayuan din ang mga balahibo ko sa katawan. Nandoon lang po ako sa kwarto kanina, natutulog. Nahihiya akong sabihin kay nanay na nagtulog-tulugan ako kanina. Inutusan kita kanina na buksan ang pinto dahil gising ka na at nagbabasa pa ng libro. Pero hindi ka kumilos para sundin ang utos ko. Sa halip ay tumingin ka lang sa akin at ngumiti. Pero di ba nay, ganon ang ginagawa ko kapag ayaw kong magpaistorbo? Oo, kaya nga paniwalang paniwala ako na ikaw iyon. Ako na nga lang ang nagbukas ng pinto eh. Pagtingin kong muli sa pwesto mo, ay wala ka na roon. Hinahanap kita at nakita kitang nakatalukbong, nakapamaluktot at mahimbing na natutulog. Pero hindi po ako yun, Nay. Sa isinalaysay ni nanay, ay lalong nagsitayuan ang lahat ng balahibo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko, natigib ng pawis ang noo ko hanggang sa nandilim ang lahat sa paningin ko. Sa isip ay naiwan ang tanong kung sino ang babaeng iyon na gumaya sa akin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin matukoy ni nanay kung ano ang nangyari. Ngunit nag-iwan iyon ng aral sa akin. Gawin ang kung anong dapat gawin. Sundin ang mga iniutos dahil mula sa kung saan ay maaaring merong sumulpot na nilalang nagagaya sa akin. Ang pinakamalala ay baka tuluyan nila akong palitan. Wakas. At diyan na nga natatapos ang ating kwento. Nawa, ito ay nagustuhan nyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.